Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2, Unit 6 ng textbook. Let's start with OHWI or vocabulary. 지금 기분이 어때요? How are you feeling now? Kamusta daw ang iyong pakiramdam at the moment? So, tingnan muna natin ito. 기분이 좋다. So, feeling good. Ibig sabihin, positive yung iyong nararamdaman. Maganda siya. Okay? So, there are different kinds of magandang pakiramdam. At ito yung mga yon. 상을 받았어요. 그래서 기뻐요. Sabi niya, naka-receive ako ng award. Sang means award. Yan. Naka-receive ako ng award. That's why I'm glad. Okay? Kaya naman ako ay masaya. Okay? 기쁘다 means glad. Again, lahat ng nandito, yung mga feelings na to, lahat to ay masayang pakiramdam. So, iba-iba lang ng sitwasyon sa paano siya gamitin. Okay? So, next one. 신나다. 신나다 means excited. Or yung feeling ng excitement. Excited. Sorry. Yan. So, if titingnan natin yung picture natin, nasa norebang sila, no? Kumakanta sila, and syempre, masaya yung atmosphere. Next one, 행복하다. 행복하다 is happy. So, si 기쁘다, tsaka si 행복하다, again, lahat to ay masayang pakiramdam. Ang difference lang is, kapag happy ka, mas lamang or mas matimbang yung level of happiness. Kumbaga, mas strong yung feeling kumpara kay glad. Next one, banggapta. So, banggapta, again, masaya pa rin to. Feeling good pa rin ito. Pero ginagamit mo siya kapag, katulad yan sa picture natin, may nakita tayong tao na matagal nating hindi nakita. Or pag minimit natin yung mga kaibigan natin, di ba, it's a pleasant feeling. So, pwedeng pleasant, pwedeng welcome, ayan, yung tawag dito, yung pakiramdam na it's wini-welcome mo yung tao na yon. Or masaya ka na makita siya, or nagagalak ka na nakita mo yung tao na yon. Another one is 즐겁다. 즐겁다 is to enjoy. Yan. So, yung feeling, masayang pakiramdam kapag, ayan, pag nasa amusement park ka, or kapag gumala ka kasama ang iyong mga kaibigan, di ba? You enjoy, 즐겁다. So, yan yung ating mga good feeling or positive feelings na na-discuss. Now, punta tayo sa next one. Dito naman sabi, 여러분은 무엇을 하면 기분이 좋아요? So, ang sabi dyan, ikaw daw. What makes you feel good? Okay? Ano yung nagpapasaya ng iyong pakiramdam? Ano yung mga possible na ginagawa mo na nagpapasaya ng pakiramdam mo? Sabi niya, 저는 운동하면 기분이 좋아요. So, ako kapag nag-workout ako, masaya ako. Yun yung sabi niya. So, try natin gumawa. Ano pa ba yung mga pwede? 저는 shopping hamen, mga girls, no? 'Di ba kapag tayo ay nag-shopping, kahit nga ay shopping lang, masaya na tayo eh. Pag nakakakita tayo ng magaganda, yan, magagandang bagay, damit, bag, for girls ha, shopping hamen. So, for boys, malamang pag kayo yun yung nagtitingin ng mga gadgets, ayan, shopping hamen, 기분이 좋아요. Okay? Or meron din naman kapag may mga pag nagluluto, ayan, masaya yung pakiramdam nila, yung mga mahilig magluto. So, 저는 요리하면 기분이 좋아요. Okay? So, yan yung mga example ng ginagawa mo tapos masaya ka. Level 2 Unit 6, first grammar natin, 동사 or 형용사 plus grammar get. So, verb or adjective plus grammar get. Ano ba yung grammar na to? Ang sabi dito, 다른 사람의 일이나 상황을 추측할 때 사용해요. So, ginagamit mo daw itong grammar na to tuwing ikaw ay mag-make ng assumption. 추측하다, to make an assumption or guess. Okay. About saan? About sa situation or sa isang trabaho. Result ng isang trabaho or pangyayari ng ibang tao. 다른 사람이, others. Okay? Others, work, or situation. Yan. Again, yung ina dyan means or. So, work or situation. So, paano kaya yan? Actually, si get,
madalas niyo marinig sa mga drama. "깼어요." Ayan, "좋겠어요." "도착하겠네요." "피곤하겠어요." "춥겠어요." "좋겠어요." Ayan. So, ano ba yung gamit niyan? Dalawa kasi yung pwede niyang maging gamit. And based dito sa mga example natin, isa lang yung parang binigyang diin. Which is, eto nga, to make an assumption or guess from others' work or situation. Pero may isa pa yan na gamit. Which is, bigyan ko lang kayo ng idea. Hindi siya madidiscuss dito, pero bigyan ko na kayo ng idea. Ito ay kapag ikaw ang doer ng action. Okay? Ako. Kapag ako ang doer ng action, yung verb ko ay dinikitan ko ng "깼어요" or "깼습니다." Yan. Ibig sabihin nun, yung magiging gamit niya is yung will. Okay? Or plan to. Kumbaga parang future tense, no? So, I plan to or I will, I'm going to. Okay? So, parang yung 을 거예요, 할 게요, 을 거예요 na grammar. So, example. Kunyari, may nagtanong, sino bang hindi kumakain? Yan, pwede nang kumain or kainin itong natitira dito na pagkain. Hindi ka pa kumakain. Tapos parang nag-aano ka, no? Nunchi, kumbaga, tinitingnan mo, nakikiramdam ka kung sino pa yung mga hindi kumain. Pero, gusto mo express na, ako na lang, I'm planning to eat that. Okay, so sabi mo, 제가 먹겠어요. Okay? 먹겠어요. Ako na po ang kakain yan. Okay? I will eat that or I'm planning to eat that. 제가 먹겠어요. Or 제가 먹겠습니다. Ako na po ang kakain. Ano pa? Kunyari may nagtatanong si boss mo sa trabaho. May gagawin na ganito. Sinong gusto mag-volunteer? Yan. Gusto mo. Plano mong gawin yung part na yon. So, pwede mo sabihin, 제가 하겠습니다. Yan. 제가 하겠어요 or 제가 하겠습니다. Okay. So again, ito ay kapag ikaw yung gagawa nung action mismo. Pero dito sa mga nasa example natin, yan, ito yung binibigyan din niya. Naggagawa ka ng assumption or guess about the situation or result ng work ng ibang tao. So tingnan natin yung mga example. So una, sabi niya, 생일 선물로 지갑을 받았어요. So naka-receive ako ng wallet as birthday gift. Anong sabi ng kausap niya? Wow, 정말 좋겠어요. So, ibig sabihin niyan, wow, sana all. Pwede yung expression na yun sa atin, di ba? Or, wow, nice naman, nakakatuwa naman yan. Ibig sabihin, nag-a-assume siya, okay? Nag-a-assume tong kausap niya na maganda yung naramdaman nung tao na naka-receive nung gift. Okay? So, again, sa Tagalog natin, pwede nating gamitin yung expression ng, uy, sana all. Kumbaga, masaya yung pakiramdam. Good feeling, no? Wow, 정말 좋겠어요. Next. 서울에서 10시에 KTX를 탈 거예요. Sabi niya, sa Seoul, 10 o'clock akong sasakay ng KTX. Sagot ng kausap niya, 그럼 부산에 12시 전에 도착하겠네요. Sabi niya, kung ganon, before 12 ka na makakarating sa Busan. Again, assume siya. So, narinig niya yung sitwasyon nung kausap niya, si Ga. Binigay niya yung sitwasyon na 10 o'clock siyang sasakay ng tren. So, nag-assume siya kung anong oras makakarating. So, baka mga 12 or before 12 ka nang makarating sa Busan. Yun yung sabi niya. Next. Sabi ni Ga, 어제 밤 11시까지 일했어요. Kagabi hanggang 11 o'clock ako nagtrabaho. So, yun yung sabi ni Ga. Kausap niya narinig niya yung sitwasyon ni Ga, nag-assume siya. 많이 피곤하겠어요. Naku, malamang pagod ka niyan. Okay, again, hindi siya yung mismong affected nung situation. Kumbaga, narinig niya lang dun sa kausap niya and nag-assume siya kung ano yung pwedeng naging pakiramdam or nangyari dun sa sitwasyon na yon. Next. 내일 비가 오니까 날씨가 춥겠어요. Bukas ay uulan, kaya malamang malamig ang panahon.
Okay? So, alam niya na uulan kaya nag-assume siya na malamig yung panahon. Okay? Again, dito sa mga binigay na example, yung ginamitan ng grammar na kessoyo, hindi sila yung doer ng action. Hindi din sila yung direct na tinamaan ng sitwasyon. Kumbaga, narinig lang nila from others' story. Okay? So, kaya ito yung binibigyan diin. So, making assumption or guess, hindi po yung plan to or will. Again, magagamit mo rin to, pero kung ikaw lang ang gagawa ng action, ikaw yung doer. Okay, so siguro yung plano nung naggawa nitong book is mag-focus lang muna sa gamit na using it as making an assumption or guess. So, tingnan natin yung rule. So, get. Wala siyang, hindi mo kailangan i-consider kung nag-end ba siya sa batchim or hindi. So, simply add get. Okay. 좋다, 좋겠어요. Pwede ding 좋겠습니다, 좋겠네요. So, si get, pwede mo pa siyang dugtungan ng iba't ibang form ng ending. So, pwedeng ayo, oyo, 좋겠어요, 좋겠네요, ano pa, 좋겠습니다. Yan. So, ang gusto lang niyang i-point dyan kapag ilalagay mo siya sa verb or ididikit mo siya sa verb or sa adjective is just simply add get. So, hindi mo na kailangan i-consider kung nag-end sila sa consonant or vowel. Now, apply natin yung grammar na get. So, sabi dito, 그림을 보고 이야기해보세요. So, check natin yung picture and discuss natin yung ginawang example. So, dito, parang magiging conversation siya, no? So, ito siga, tapos sasagot sina, yung purple. So, sabi, 친구들과 여행을 가다, ginawa siyang statement. So, ayo, oyo, heyo form or present form lang siya. 친구들과 여행을 가요. So, sumagot sina. 즐겁다, ginawa niyang 즐겁겠어요. So, dito niya in-apply si get. Tapos, ayo, oyo, heyo form lang din. So, 즐겁다, ginawa niyang 즐겁겠어요. So, try natin yung number 1. 장학금을 받았다. So, yung 장학금 is scholarship. So, ibig sabihin, naka-receive daw siya ng scholarship. Wow, very nice yun, di ba? So, feeling good ka talaga pag naka-receive ka nun. So, yung statement natin is, so, dito na lang natin palitan agad, no? So, yung 받았다 magiging 받았어요. Yan, di ko na siya isusulat para hindi mahaba. So, 장학금을 받았어요. Yun yung sabi ni Ga. So, tayo sina, sasagot tayo. 기분이 좋다, magiging 기분이 좋겠어요. Uy, ang ganda sa pakiramdam niyan. Yun yung gusto nating isagot, no? Number 2. 다음 달에 고향에 yung gada magiging gayo. Okay. Sagot natin. 가족들이 좋아하다 magiging drop mo si da, yung 좋아하다 magiging 좋아하겠어요. Sigurado magugustuhan yan ng family mo. Kasi sabi nung kausap natin, next month daw ay uuwi siya sa kanilang province or hometown, no? So sabi ko, or tayo yung yung purple box. Sabi natin, siguradong magugustuhan yan ng mga ng family mo. So, nag-assume tayo kung ano yung pwedeng mangyari kung uuwi siya next month. Next, number 3. 날씨가 흐리다. So, sabi nung kausap natin, makulimlim yung panahon, madilim yung panahon. 흐리다 is makulimlim, no? So, 흐리다 magiging 흐려요. Tapos, sasagot tayo, 비가, yung 오다 magiging 오겠어요. Yan. 비가 오겠어요. Malamang uulan yan. Kasi narinig natin sa kausap natin, sabi niya, makulimlim. Okay, nag-assume tayo. Again, yung gamit ng grammar na get dito is to assume, okay, or make a guess from a situation or work of others. Yan. So, number 2, 친구의 계획을 듣고 이야기해보세요. So, pakinggan daw natin yung plano ng kaibigan natin at mag-discuss. So, example, sabi ni Jason, nag-uusap silang dalawa, no?
Sabi ni Jason, "오랜만에 가족들을 다 만나요." So, sabi niya, "It's been a long time na na-meet ko yung aking, buong pamilya." So, ang sagot ng kausap niya, "정말 반갑겠어요." "Uy, talaga namang nakakagalak 'yan," sabi niya. So, 반갑다 'no, again, pleasant feeling or happy feeling kapag nami-meet mo yung mga tao na mahalaga sa'yo, okey? So, another example, sabihin natin may kausap ako, ang sabi niya, "어제 엄마가 부코 샐러드를 만들었어요." Ayun yung sabi niya, kahapon gumawa si mama ng buko salad. Wow, sarap nun, 'di ba? So, tayo, puwede nating express yung or mag-assume tayo na ang sarap nung ginawa ng mama niya 'no, na salad. Tapos may halong inggit, sana all, ganyan. So, puwede nating sabihin, so ako yung kausap, sasagot ako ng, "Wow, wa." So, yung wa parang na-amaze ka, "Wa, 정말 맛있겠어요." Mukhang masarap yun, sana all, parang gano'n 'no. "맛있겠다, 맛있겠어요, 맛있겠네요, 맛있겠습니다." Again, kahit ano yung ending, okey din. So, that's for the grammar get. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.